Isang pinagpalang gabi po sa bawat isa. At ngayon po ay online evangelism po natin at patuloy tayo na magpapasalamat at magpupuri sa ating Panginoon. Sa gabing pong ito, inaanyayahan ko po na ang bawat isa na i-mention nyo po yung family, yung friends nyo po sa Facebook or itag nyo po yung highlight para ang lahat po ng mga friends nyo rin po sa Facebook ay mabahagi na ng salita ng ating Panginoon. At ganoon din po, pwede nyo rin po i-share yung live stream na ito para lahat po kayo ay patuloy na magpala ng salita ng ating Panginoon. Kasama po ang inyong mga pamilya. So sa gabing ito ay patuloy po tayo na mahayagan ng salita ng ating Panginoon. Kaya i-prepare po natin ang ating mga puso, ang ating mga sarili para tayo patuloy na daluyan ng pagpapala at patuloy tayong mapalakas ng salita ng ating Panginoon. So sa gabi pong ito, tayo po muna ay manalangin bago po tayo umawit ng napakagandang awitin para sa ating Diyos. Sige po, sama-sama tayong manalangin. Panginoon, marami pong salamat, Lord God, sa gabing ito. Patuloy kami, Panginoon, na umaasa sa inyong kapangyarihan, sa inyong pagkilos, Panginoon. Naanayahan namin, Panginoon, ang inyong banal na Espiritu na kumilos sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na naririto ngayon at sa mga nasa tahanan, O God. Patuloy na sa piling mo lamang kami mananatili, sa piling mo lamang naming mararanasan ang tunay na kasiyahan, tunay na kagalakan, tunay na kapayapaan, Panginoon. Kaya sa gabing ito, patuloy ka naming pararangalan sa pamamagitan ng aming mga buhay at patuloy ka naming tataas sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon. Nagdideklara kami ng katagumpayan at ang bawat isa, Panginoon, ay madaluyan ng pagpapala at ng kapangyarihan mo, aming Diyos. Maraming salamat sa lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and Amen. Patuloy po nating awitin ang awiting ito sa ating Panginoon, sa piling mo. Sa buhay ko'y wala nang hahanapin pa, kundi ang manatili sa piling mo tuwing na kay rami ng sinubukan, kay rami ng natikman, ngunit walang katuhulan ang iyong pagmamahal. Walang maitatago, lahat ihahayag sa piling mo'y malayang tumawat umiyak. Mga bigong pangarap na sa puso'y sumugat, bibigyan mo ito ng lunas, babaguhin ang lakas. Sa piling mo'y may buhay, sa piling mo'y may sigla, ang puso ko'y lumalakas kapag kapiling ka. Diyos, ako'y iyong-iyo, ang puso ko'y baguhin mo, pagkat ako'y uhaw sa piling mo. Walang maitatago, lahat ihahayag sa piling mo'y malayang
piling mo. Sa piling mo'y may buhay, sa piling mo'y may sigla. Ang puso ko'y lumalakas kapag kapiling ka. Diyos, ako'y iyong-iyo. Ang puso ko'y baguhin mo pagkat ako'y uhaw sa piling mo. Yes, oh God. Hallelujah. Ang puso namin, Panginoon, ang buhay namin ay sa iyo lamang. Patuloy niyo kaming baguhin, aming Diyos. Patuloy na tabasin ang dapat tabasin sa aming mga buhay. Alisin yung mga bagay na hindi nakakalugod sa inyo. So God, hallelujah. Isang paawitin natin sa ating Panginoon sa piling mo. Sa piling mo'y may buhay, sa piling mo'y may sigla. Ang puso ko'y lumalakas kapag kapiling ka. Diyos, ako'y iyong-iyo. Ang puso ko'y baguhin mo pagkat ako'y uhaw sa piling mo. Sa piling mo'y may buhay, sa piling mo'y may sigla. Ang puso ko'y lumalakas kapag kapiling ka. Diyos, ako'y iyong-iyo. Ang puso ko'y baguhin mo pagkat ako'y uhaw sa piling mo. Diyos, ako'y iyong-iyo. Ang puso ko'y baguhin mo pagkat ako'y uhaw sa piling mo, Diyos. Diyos, ako'y iyong-iyo. Ang puso ko'y baguhin mo pagkat ako'y uhaw sa piling mo. So God, hallelujah. Patuloy niyong baguhin ang aming mga puso. Patuloy niyo kaming linisin, Panginoon, upang malugod ka sa aming buhay. Tunay na sa piling mo lamang matatagpuan ang tunay na kapayapaan, tunay na kapahingahan, at tunay na kagalakan, Panginoon. Kaya hindi kami magsasawa na umawit sa inyo, na magpuri sa inyo, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa gabing ito. Patuloy namin na inaasa sa inyo ang gawaing ito at patuloy na nagdideklara kami ng katagumpayan, Panginoon. We thank you, O God. Patuloy na hipuin niyo po ang buhay ng bawat isa at ang mensahe na mahayag sa amin, Panginoon, ay patuloy na mangusap, O God, na mangusap ka sa aming buhay. We thank you, Lord God, sa lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila. All glory belongs to you, O God. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Check. Muli po, magandang gabi po sa bawat isa po sa atin. At purihin po ang Panginoon dahil tayo po ay muling binigyan niya ng pagkakataon upang tayo ay sumamba at magpuri sa Kanya at higit sa lahat ay makapag-aral tayo ng Kanyang mga salita. Kaya again po, sa mga kapatiran po natin na nanonood online, inaanyayahan ko po kayo na i-share ang live stream na ito sa inyong mga mahal sa buhay, sa inyong kaibigan, and para rin makita ng mga friends niyo po sa Facebook nang sa gayon din ay sila man din po ay maabot ng salita ng Diyos at mapagpala sa gabing ito. Kaya all the glory belongs to our Lord. Dito po, tayo po ay dumako sa salita ng Diyos na ating pag-uusapan at babasahin po natin ang ating scripture sa Tagalog. And I know na some of you or most of you here, maging sa online, ay alam na po ang mga salitang ito na nakalagay sa Biblia. Sa Mateo 11,
ah, 11, verse 28 to 30. Ayan. Huwag natin Tagalogin lahat kasi Ayan. Sabay-sabay po nating basahin sa Tagalog. 1, 2, 3, go. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Sundin ninyo ang mga utos ko at matuto kayo sa akin, dahil mabait ako at mababang loob. Makakapagpahinga kayo. Last verse. Dahil madaling sundin ang aking mga utos at magaan ang aking mga ipinapagawa. Ngayon po, manalangin po tayo para sa pasimula ng ating gawain at sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Lord, we thank you sa pagkakataon po na ibinigay niyo sa amin muli upang makapag-aral, makipagsalo-salo when it comes to your word. Aming dalangin, Panginoon, na sa gawain na ito, malaya kang kumilos sa bawat isa. Hindi lamang sa amin na narito sa loob ng bulwagan, kundi lalo't higit, Panginoon, sa mga taong maaabot nito online, O God. We are praying, Lord, na sila po ay kausapin ninyo sa pamamagitan ng mga salita na may hahayag sa amin sa oras na ito, Lord God. At dalangin din po namin, Panginoon, na ang tanging karunungan at nais mo na ipahayag sa oras na ito ang siyang aming mapag-usapan, mapagbulayan sa oras na ito, Lord God. Kaya, Lord, we declare the victory of yours, O God, sa gawain na ito. We cancel and we rebuke all those familiarity in the name of Jesus. At dalangin namin, Panginoon, na wala kaming ibang maranasan, matagpuan, kundi ang inyong presensya at pagkilos sa aming mga buhay. Kaya, Lord, ngayon pa lamang po, we give you alone all the glory and honor. In Jesus' name, amen. Okay. Dito po sa binasa natin, sa English, Matthew chapter 11, verse 28 to 30, katulad nga po ng nasabi ko kanina, napaka-familiar na karamihan ng mga tao sa verses na ito. Bakit? Kasi madalas itong na-highlight sa mga pagbabahagi ng salita ng Diyos, even sa social media, madalas natin itong nababasa. Pero hindi ibig sabihin nun na maging familiar na lang din tayo sa salita ng Diyos. Na in a sense na parang kung ano na lamang yung word mismo ni Lord, yun na lang. Dahil naniniwala po tayo na ang salita ng Diyos ay napaka-bunga at napakarami nitong nais iparating sa bawat isa sa atin kahit paulit-ulit yung mga verses na yan. At dito po sa binasa natin sa Matthew chapter 11, ang nagsasalita po dito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus, na kung saan kausap niya yung mga tao that time. Ano po ba yung situation nila? Bakit po ba nasabi ng Panginoon na lumapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan? Dahil sa panahon po noon, ang mga tao, they are confused. They are talagang nahihirapan sila sa sitwasyon, not just only yung sitwasyon ng personal na buhay nila, kundi maging sa tinatawag nilang pagsunod sa Diyos. Alam niyo po kung bakit? Dahil nung panahon po nila, yung mga religious leader that time, ay napakaraming mga gustong ipagawa, actually mga tradition, mga idinagdag nila na kautusan, ang sa gayon ay sobrang tumaas yung standard. No? Although may standard sa Lord, pero that time, imbis na yung mga religious leader ay yung mga taong nag-aakay, tumutulong sa mga tao na lumapit sa Panginoon, pero sa mga ginagawa nila or mga ipinapatupad nilang batas ay nagugulumihanan or lubhang nahihirapan yung mga tao. Na instead na masumpungan nila sa pamamagitan ng mga ganong klase ng tao, yung religious leader nga, masumpungan. Hindi yun yung nangyayari. Confused, napagod, tila nawawalan sila ng pag-asa. Pero dito po, yun nga po, kaya na lamang nabanggit or na isambit po ng ating Panginoon ang mga salitang ito sa mga tao that time. At makita natin, we all know na walang ibang magbibigay sa atin ng kapahingahan dito sa mundong ito, sa mundong ibabaw, walang iba kundi ang ating Panginoon. And we are not talking about just physical na kapahingahan. Mamaya po mapag-uusapan natin yan. Kaya dito po sa Matthew chapter 11 verse 28 to 30, meron lamang po tayong 3 P na pag-uusapan na kung saan ano po ba yung makikita natin sa mga verses na ito at kung ano yung pinapatungkulan at nais ng Panginoon na maunawaan natin nang sa gayon hindi lamang yung mga tao that time
ang nakasumpong sa Panginoon kung hindi maging tayo man din sa kapanahunan natin. And take note of this, if you are a believer, then praise God. Patuloy akong nagpapaanyaya sa inyo na tayo ay lumapit at magpatuloy sa Panginoon. And kung ikaw naman ay first-timer na makapanood ng ganitong gawain, makarinig ng salita ng Diyos, at yun, katulad niyan, sa first time mo lamang, wala ka pang tunay na pananampalataya sa Panginoon, I am encouraging you na tapusin mo ang gawain na ito. Okay? Una po na makikita natin dito sa mga talata na ating binasa, ay walang iba kundi ang, Tagalog lang po pag-usapan natin. Number 1 ay ang paanyaya ng Diyos. Okay, paanyaya ng Diyos. Sa verse 28, makikita po natin doon yung simpleng imbitasyon ng Panginoon sa mga tao. Yun po doon, sa verse 28, sinabi doon, lumapit kayo sa akin. Alam niyo po, sa pamamagitan po ng mga salita na binanggit dyan ng Panginoon, no, hindi po niya sinabi ito ng with condition. Alam niyo po kasi, dyan, actually si Lord pa nga mismo it's a command na kung saan sinasabi niya sa mga tao na lumapit kayo sa akin. Alam niyo po sa kapanahunan natin, katulad din po nung panahon nila, they are confused, they are hopeless. Hindi po malayo sa sitwasyon po ng bawat isa sa atin yan sa kapanahunan natin. Bakit? Dahil napakarami pong mga tao, no, na they are confused, they are suffering sa anxiety because ginagawa nila yung maraming bagay just to find life, yung kaayusan ng buhay, kapahingahan, no? Pero kung dito mo sa mundo lamang hahanapin yung mga bagay na iyon, especially rest, hindi lamang physical, kundi sa lahat ng aspeto ng iyong katawan, no? Ay hindi mo siya masusumpungan. Merong mga tinatawag na akala natin yun na yung magbibigay ng satisfaction sa ating buhay. Yun na yung magbibigay kapahingahan sa atin. Pero hindi po. Alam niyo po ang nakakalungkot na katotohanan. Napakaraming tao na nasa ganong kalagayan sila pero they are doing their very best para hanapin sa ibang tao, sa ibang lugar, sa ibang sitwasyon, yung hinahanap-hanap ng sarili natin, which is yung rest ngayon. Pero walang iba na dapat po tayong lapitan, kundi ang ating Panginoon. By the way, yung title po pala ng pinag-uusapan natin ay Lumapit Tayo sa Diyos. Dahil ang title na ito ay hindi lamang basta ginusto ko lamang na manghikayat na lumapit tayo sa Diyos, but personally, I myself ako rin po naranasan ko po na yung ganong sitwasyon na parang paikot-ikot na lang yung buhay. May nagigain ka sa buhay mo pero there's something missing. You know meron talaga na kulang. Meron talagang something na alam mong nawawala sa'yo at hindi mo masumpungan. Kaya ako personally na-experience ko po yun when I decided to come back sa Panginoon. Bumalik ako sa Panginoon. Ay naranasan ko po na yun, yung kapahingahan, yung kapunuan, yung satisfaction na hindi ko nakita noon sa mundo. Kaya po kung ganun din yung kalagayan ninyo na naghahanap kayo ng satisfaction, kapahingahan, hindi po material na bagay, hindi sa tao lamang, hindi sa mga sitwasyon or kaganapan matatagpuan. Ito po mismo si Lord, talagang sinabi niya doon na lumapit kayo sa akin. Hindi lamang po sa panahon na yon, up to now, ay patuloy po na nagpapaanyaya ang Panginoon na lumapit tayo sa Kanya. Alam niyo po ba that time yung mga religious believers, no? Kaya talagang hirap yung mga tao Pagdating kay Lord, ay pagdating sa kanila, they are pointing fingers, especially sa mga malinang tao. Ganon. Kaya instead of makapagpatuloy sila na lumapit sa Panginoon, ay napanghihinaan sila ng loob at tuluyang nawawalan ng pag-asa. Pero praise be to God dahil sa pagdating ng ating Panginoong Jesus, hindi siya tulad ng mga religious leaders that time na they are pointing fingers sa mga tao na nasa kasalanan. Walang ibang ginawa po ang ating Panginoon kundi open arms na tumanggap at handang tumanggap sa mga taong lumalapit sa Kanya. Kaya po dito makita natin na sa mundo, no,
para lang tayo tanggapin ng mundong ito, napakaraming requirements eh. Napakarami nating kailangang gawin. Napakarami nating kailangang patunayan. Maraming qualifications na kailangan ganito, kailangan ganyan para able to be fit in sa ganong sitwasyon, sa tao o kaganapan. Pero ang maganda po dito, si Lord po, napakasimple ng invitation. Come to me or lumapit kayo sa akin. At dito nga po, nakita ko rin na although may requirements sa mundo, no, para lang tanggapin ka, para lang makalapit ka o sa mga tao dito sa mundo. Pero nakita ko po dito ng requirements talaga ni Lord. Hindi niya sinabi na pagtrabahuhan mo yan para makalapit ka sa akin. Ipakita mo, gawin mo yung the best para maging deserve mo ko. Never. Wala pong ganoon. Kung di, nakita natin doon na sa kabila ng ating mga pagkukulang, actually sa pa-open nga nun, ng verse 28, tingnan nyo po sinabi po dito kung ano yung kalagayan ng tao. Hindi siya perfect, he or she is not doing her or his best, pero ito yung kalagayan ng tao. Although parang ito yung requirement ni Lord, no? Na kahit anong sitwasyon mo, lumapit ka sa akin. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin. Alam niyo po sabi ko nga po kanina, na pagdating sa tao or sa mga bagay-bagay sa sanlibutan, para lang tanggapin ka niyan, para i-accept ka niyan, no? Kailangan ganito ka, kailangan ganyan ka, kailangan maayos ka, kailangan na-meet mo yung gantong requirements, na-meet mo yung gantong standard. Pero pagdating sa Panginoon, ito yung requirements niya. No? Kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin. Tunay nga po ang sinasabi ng salita ng Diyos, no, na hindi po naparito talagang ating Panginoon para sa mga hindi makasalanan, mga maayos na. Kung hindi, nandito siya talaga para sa mga broken-hearted, sa mga taong nasa kasalanan, mga taong nangangailangan ng kaayusan sa kanilang buhay, hindi lamang sa specific na aspeto ng buhay nila, kundi sa lahat ng aspeto nito. Kaya po, dito nakita ko talaga na, alam niyo po, pag tao lang, very conditional. Very conditional. Kasi pwede natin tawagin, dagdagan yan Pero hindi po natin dadagdagan yung word of God or babawasan Hindi po natin gagawin yon. Pag sa tao lang, pwede sabihin yan, lumapit kayo sa akin kapag okay ka na. Kapag maayos ka na, kapag may ganto ka na. Pero ako po, every time na nababasa ko yan, yung napakasimpleng come to me ni Lord, doon ko nakita talaga na hindi nakatingin si Lord sa pangit na sitwasyon or nagawa mo sa buhay mo. Tinitignan talaga ni Lord yung kondisyon ng buhay mo, yung burden mo, if you are willing na lumapit or ilapit ito sa Panginoon at ipasaayos ito sa Kanya. Kaya po, dito po, makita talaga natin na ito po yung paanyaya ng Panginoon. Again, pwedeng nahihiya ka, ganito yung buhay ko Ganito yung ginagawa ko. Ganito yung nilalakaran ko. Ito yung nakaraan ko. Pero lagi niyo pong tatandaan na si Lord, sabi ko nga po, alam niya yon yung mga nakaraan mo. Actually, lahat tayo Lahat naman tayo may pangit na nakaraan. Lahat tayo may pangit na ginagawa. Lahat tayo lumakad sa kasalanan. Lahat tayo hindi humanap sa Lord. Noong una. Pero mahalaga po na habang naririnig po natin ang paanyaya na ito, hindi po sinabi dyan ni Lord na lumapit kayo sa akin bukas. Hindi sinabi ni Lord na lumapit kayo sa akin next week, next month, or in the future kapag trip mo. Hindi. Walang ibang pagkakataon po na ibinibigay sa paanyayang ito ng Panginoon sa bawat isa sa atin, walang iba kundi ngayon na. Kaya po, kung ikaw ay openly naririnig mo ang paanyayang ito na hindi ko lamang basta sinasabi, kung hindi ito yung sinasabi ng salita ng Diyos, na mismong si Jesus ang nagsabi niyan, ay tayo po ay willingly na lumapit sa Kanya. Tayo po ay willingly na i-ignore yung sasabihin ng maraming tao, yung mga nasa isip natin, no?
Kasi ganun po nung panahon na yan, ganun yung kalagayan ng mga tao. Pero kung nagpatigil sila or nagpahadlang sila sa sitwasyon na meron sila sa kanilang buhay, ako naniniwala ko na hindi naman nila talaga lubusang may encounter si Lord. Hindi nila mararanasan yung kapahingahan na inaalok sa kanila ng Panginoon that time. At kaya po, again, ang paanyaya po ng Panginoon, it's up to you to decide right now, no? Right now po, hindi po bukas, next week, next month, kundi ngayon po. Kaya nga po, makita natin dito sa binasa natin, especially sa verse 28, the needier we are, the perfect we are for Jesus. Kung nakikita mo na ang dami mong pagkukulang, ang dami mong, tawag dito, nakita mo yung sarili mo na hindi ka karapat-dapat sa Panginoon. Alam niyo po, yun nga yung perfectong pagkakataon para sa Panginoon at para sa'yo na lumapit tayo sa Kanya. Kaya nga, sabi ko po, lahat tayo, we are doing our best para lang magkaroon ng satisfaction sa buhay. Magkaroon ng rest na tinatawag. No? Pero lahat ng yon ay, sabihin ko po ang katotohanan, walang kwenta, pansamantala. Pero ito pong inaalok ng ating Panginoon, it is not just only for a day, for a week, for a month, for a year. Paunahin ko na po, it is for eternal. Kaya, since tayo po ay nalaman natin na ang Diyos ay may paanyaya sa atin na lumapit sa Kanya, and if you are decided or deciding sa pagkakataon na ito na i-accept or tanggapin ang imbitasyon na ito ng ating Panginoon, punta na po tayo sa point number 2. Mabilis lang po yung pag-uusapan natin, no? At dito, ang una ay paanyaya. So, you decided to, na lumapit sa Panginoon. Pero makita natin dito na merong proseso. Ang proseso ng Diyos. So, sa verse 29, verse A, makita natin dito na sinabi doon, di ba ni Lord nung una, na lumapit kayo sa akin, kayong nabibigat ang lubha, nahihirapan sa inyong mga pasanin, no? At bibigyan ko kayo ng kapahingahan. So, ang ganda nun. Kasi, para kang nag-rest day. So, sa trabaho, may day off or rest day na tinatawag, no? Isang araw sa isang linggo. Praise God kung may mga 2 days nagre-rest day dyan. Huwag lang po kayong mag-awol, no? Okay, ano yung sinabi doon sa verse A ng, verse 29 verse A? Sundin ninyo ang mga utos ko at matuto kayo sa akin. Parang nakakagulat no? Kasi, I will give you rest. Sinabi ni Lord in English. Pero bakit? Ba't may kailangan gawin? Ba't kailangan sumunod ako sa utos? Bakit kailangan kong matuto? No, kasi pwede mag-isip tayo na rest na tinatawag. Pwedeng sabihin ni Lord, dito ka muna, magpahinga ka. Magbakasyon ka muna, 1 buwan. Diba? Kaya nga po, sinabi ko nga po na we are not talking about physical rest lamang. Kung hindi sa buong pagkatao po natin, it includes our mind, especially our soul, no? Sa kapahingahan na ninanais ng Panginoon. Kaya pwede nating sabihin na, nga no, rest, pero bakit may kailangan pala akong gawin? May kailangan akong pagdaanan. May kailangan akong proseso na lakaran sa Panginoon. Alam niyo po na, yun nga sabi ko nga kanina, kala mo magpapahinga ka, kala mo hihilata ka lang, kala mo magbabakasyon ka, na natatanaw mo yung karagatan or puro puno, no? Para makapagpahinga ka. Pero hindi po yun yung tinutukoy na kapahingahan ng Panginoon. Ang rest na tinutukoy niya po dito na kalakip ng proseso na binabanggit po dito ay walang iba kundi yung paglakad po natin sa kalooban ng Diyos. Na nakabatay sa kalooban ng Diyos. Katulad po na nabanggit ko kanina, no? Tayo po ubos, drained. Yung lakas natin. We are drained physically, emotionally, mentally, sa paghahanap ng kapahingahan. Sa paghahanap ng mga bagay na pwedeng magsasatisfy sa atin dito sa mundo. Pero, ang sakit lang din po isipin ng katotohanan na yon na ginawa na natin yung the best natin, pwedeng nag-ubos ka ng lakas mo, nag-ubos ka ng time mo sa bagay or sa tao, pwedeng nag-ubos ka ng resources mo, ng pera mo, ng mga material na bagay,
pero ang ending ay hindi pala yun yung tunay na kapahingahan na hinahanap natin. Kaya po dito, since tayo po ay lumapit sa Panginoon, always remember na meron pong proseso ang Diyos. At ang kagandahan po dito na proseso na ginagawa at nais ng Diyos na lakaran natin ay nakapaloob sa Kanyang kalooban. Kaya po, actually nakita ko rin dito na parang sa trabaho no? Na kapag sa trabaho, meron kang process na kailangan sundin. Meron kang mga instruction na kailangan trabahuhin. Pero kapag nagkamali ka, anong nangyayari? Napapagalitan ka in a sense na pwede mong ikatanggal, ikawala mo sa trabaho, ikasira ng imahe mo, no? Na pwedeng i-degrade ka ng sobra, pwedeng ng boss mo or yung piling mga tagapagmana ng kumpanya. No? Pwedeng ganun yung maranasan mo Pwedeng mapahiya ka ng sobra. Pwedeng, tawag nito, mag-iba na naman yung paningin mo sa iyong sarili dahil sa failure na meron ka sa buhay mo sa pagsunod sa proseso, especially sa trabaho, no? Pero dito po, sa proseso ng Panginoon, sa paglakad sa Kanyang kalooban, hindi naman ibig sabihin nun na perfect na na ayos na lahat, na hindi ka na magkakamali, hindi ka na madadapa, no? Kung hindi part talaga ng learning process na may mga pagkakamali, in a sense na hindi mo sinasadya, syempre. Pero nakita ko nga po dito, no, yung karugtong doon, especially sa English translation, yung gentle, no? Gentle si Lord. Na magkamali ka, ayan, for I am gentle and humble in heart. Kung sa mundong ito, kapag nagkamali ka, rejected ka na. Wala na, pwedeng tuldukan ka na nila. Darating na naman sa punto na ikaw na naman, lalo na po kung ang satisfaction at yung ang pananaw nyo sa buhay ay nakabase lamang sa sirkulasyon ng sanlibutan ito, talagang pag na-reject ka, wala. Babalik ka na naman sa dati, lugmok ka na naman, you're having anxiety hanggang sa lumalala na yan, nade-depress ka na. No? Kaya, pero pagdating po sa Panginoon, kapag ikaw ay nagkamali, hindi yan katulad ng mga piling tagapagmana ng kumpanya. Si Lord po, He is gentle and humble in heart. There is correction. Merong pagtutuwid talaga sa Panginoon. Lalo na kung nandun ka sa proseso ng Diyos sa buhay mo. Pero hindi ibig sabihin nun na rejected ka. Kung hindi, step by step, aayusin tayo ng Panginoon. Kaya po, napakaganda na malaman natin na sa paglapit natin sa Panginoon, merong proseso. At ang proseso na ito ay pwedeng masaktan ka man, mag-fail ka man minsan, or mas madalas ka mag-fail. Pero as long as you are willing na mag-undergo sa proseso ng Panginoon, kahit dumating sa panahon na masaktan ka, ay meron naman po itong nagiging bunga. Hindi lamang sa'yo personally, pwedeng sa ministeryo na ginagampanan mo. Kung ikaw naman ay nagsisimula pa lang sa pananampalataya, matindi talaga yan, yung proseso ni Lord. There is a situation na gusto mo nang umayaw. Pero yung mga nagpatuloy, or kung ikaw ay magpapatuloy, may kita mo na yung proseso pala ng Lord na ito, merong kailangan sundin, merong kailangan gawin, pero para ito sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. Lagi niyo pong tatandaan na si Lord, kaya siya nagpapaanyaya sa bawat isa sa atin. Never ko pong nabasa sa Bible na nagkaroon ng intensyon na hindi maganda si Lord sa tao. Nandyan na nagpapaanyaya siya, nandyan na gusto niya na dumaan ka sa proseso, hindi madali. Sabi ko nga, paulit-ulit sasabihin, masasaktan ka, pero never naging intensyon ng Panginoon na ikaw ay mapasama. Kung hindi, tayo ay mapabuti. Kaya meron talaga na correction or pagtutuwid na tinatawag. Kaya po dito, sabi ko nga po, hindi po madali ang journey as a Christian. Hindi madali ang maging tagasunod ni Kristo. No? Pero, hindi naman ibig sabihin na imposible na ikaw ay mag-mature, ikaw ay matransform, ikaw ay lubusang mabago sa nais ng Panginoon na estado mo. Hindi lamang yung buhay,
kundi lalo tigit yung attitude mo when it comes to your spiritual life. Nagmamature ka rin, lalo tigit doon, no? Kaya po, dito sa binasa natin, no, ang rest na gusto ni Lord ay hindi lang basta dyan ka lang. Kung hindi, idadaan ka niya sa proseso. Alam niyo po ba yung sinasabing, alam niyo po ba yung yoke, yung pasanin, no? Kunyari si Joshua, mukha po bang si Joshua? Hindi, joke lang. Yung yoke po kasi, kung makikita niyo po yung picture nun, yung pasanin po yun ng mga sa atin po usually ginagamit yun sa mga kalabaw eh. Kaya Joshua, maging kalabaw ka muna. Yan, pinapasan po yun dito. Pero usually, ang itsura po talaga nun, hindi lang single, dalawa. Dalawa po yun, dalawang ulo, yung kinakabitan nun. At merong is either panghila ng gamit or pang-flow nung lupa. Kaya, take my yoke yun yung sinabi ng Panginoon eh. Alam niyo, napakaganda dito na hindi naman sinabi ni Lord na ikaw lang. Merong assurance na kasama mo si Lord. Kasama mo si Lord na kahit na dumating sa panahon na ikaw ay mahirapan. Pwede mong sabihin na kasama ko si Lord, madali lang kay Lord yun kasi si Lord naman yun eh. Mali ka doon. Alam mo ba na ang ating Panginoon ay nung siya isinugo dito sa lupa, katawang tao, ay naranasan niya yung matinding paghihirap din ng isang tao. Naranasan niya na hindi lamang maghirap in a sense na sa estado ng buhay, naranasan niya na yung kutsain ng tao, pag-isipan ng hindi maganda, dumaan sa maraming pagsubok ng buhay, nakataya ang kanyang buhay, no? Kaya naman, kung merong isa na makakaintindi sa pinagdadaanan natin, lalo na kung you are decided na magpatuloy sa Lord, walang iba kundi si Lord yun. Walang ibang tunay na makakaunawa sa'yo. Yes, may mga tao na binibigay si Lord na makasama tayo sa pagpapatuloy natin sa paglilingkod sa Kanya. Mga tunay yun, mga totoo naman yun. Pero gusto kong ma-highlight dito na walang ibang makakaintindi sa atin at talagang sasama sa atin till the end ng proseso na ito. Walang iba kundi si Lord. Kaya hindi lang siya nagpaanyaya na, come to me. And then paglapit natin sa Kanya, bahala ka na. Kundi maging sa proseso ng buhay, kasama po natin si Lord. Kaya po mga kapatid, napakahalaga po na maunawaan natin na mas maganda na po yung may pinagdadaanan tayo sa buhay, pero nakakapagpatuloy kasi kasama si Lord. Kaysa yung may pinagdadaanan ka lang sa buhay, nahihirapan ka lang sa buhay mo, and then yun lang. Walang nagiging outcome, walang na-overcome na situation. At ganun po ang senaryo kapag wala tayo sa ating Panginoon. Kaya purihin po ang ating Panginoon, no? Kasi katulad nga po nung sinabi ko sa kanya, example po kay Joshua, na hindi lang ikaw yung magpapasan ng yoke. At sinabi nga doon, di ba, yung light, magaan ang pasanin ng Panginoon. Bakit? Bakit kaya? Sa tingin nyo, bakit po kaya magaan ang pasanin ng Panginoon? Sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Ako, ang nakikita ko po dyan, no, kung bakit siya nagiging magaan, unang-una syempre kasama mo si Lord at ang pasanin na ito ay sa paglakad mo, hindi mo lang nakikita na meron kang kaagapay or kaalalay, kundi merong pag-ibig merong pag-ibig doon. Kaya yung paanyaya, lagi natin babalikan yung paanyaya ni Lord, hindi lang po niya basta ginawa yun. Lagi po natin tatandaan na mahal tayo ng Lord. Kaya nga, every time na nakikita niya yung mga tao, kalagayan ng tao that time, compassion ang nararamdaman ni Lord. Yung mga taong nakita niya na parang mga tupa na walang pastol, sinabi ng Biblia, compassion. He had compassion with them. Kaya po, ayan. At ang kagandahan nga, sabi ko nga po, humble in heart si Lord. Hindi ka niya tutuldukan kung ikaw man ay magkamali or madapa sa pagpapatuloy mo.
And then, makita natin na may paanyaya ang Diyos, merong proseso ang Diyos na kailangan po natin syempre pagdaanan. At dito naman po papasok sa pangatlong letter P ay ang pangako ng Diyos. Di ba 2 beses po nabanggit dyan yung rest? Sa verse 28, sinabi doon, di ba, "Come to me all you who labor and are heavily laden, and I will give you rest." Yan, sa 28. "And I will give you rest." Kaya nga po, pero pagdating naman sa verse 30, verse 29 muna, sa letter B. Ayan. Ayan, "Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls." Ano po ba yan? RIP na po ba yan? Rest in peace na ba yan? And then sa verse 30, yan, sinabi ulit ni Lord yan, "For my yoke is easy and my burden is light." Ngayon po, ano po ba yung pangako ng Diyos, no? Siyempre, yun naman po yung binanggit din kanina, walang iba kundi yung rest na tinatawag. Again, nasabi ko na nga po kanina, hindi lamang pisikal na kapahingahan ang inaalok ng Diyos sa mga tao noon, maging sa kapanahunan natin ngayon, no? Kundi, ito yung tinatawag na rest for our souls. Sa ating mga kaluluwa. Again, hindi po ito rest in peace, pero kayo ba gusto niyo na bang mag-RIP? Ikaw, Josh? Hindi pa naman. Mga bata pa kayo eh. Marami pang gagawin si Lord sa buhay niyo. Kaya pwede kasing sa dala ng mga sitwasyon sa buhay, umayaw, no? Pero every time po, paalala po, no? Hindi po natin tinitake as joke yung mga ganong sitwasyon. Sa mga kapatid po natin or pwedeng napapanood mo ito, ikaw ay nakakaranas ng mga suicidal thoughts, mga bagay na mga kaisipan na hindi maganda na dulot ng mga sitwasyon na nararanasan mo. Ang pagkitil sa iyong sariling buhay ay never naging sagot sa kalagayan mo. No? Talagang meron pong pandaraya ng dyablo. Yes, totoo ang anxiety, totoo ang stress, totoo ang depression, pero totoo rin po ang Diyos. Lagi niyo pong tatandaan yan. Kaya po, yan, pwede po kung kayo po ay nakakaranas, pwede po kayong mag-approach sa amin through this Facebook page na kung ano po yung mga nararanasan nyo, and we will willingly pray for you. At kung ikaw man ay malapit, pwede ka malapit. Malapit po yung lugar ninyo, ay pwede po namin kayong puntahan para personally maipanalangin, mapalakas sa pamagitan po ng salita ng Panginoon. Okay? Kung meron man po sa inyong nakakaranas noon. Again, dito, lagi po natin tatandaan na pwedeng dumating kasi sa sitwasyon ng buhay natin na yes, na kay Lord na tayo, nagpapatuloy na tayo sa Panginoon, pero pwedeng sa pagtulog mo, bago ka matulog, no, paghiga mo, pwedeng dumating sa panahon na mag-isip ka. Isipin mo na, ganito yung nakaraan ko, may mga ganito pa rin akong nagagawa. No? Parang yung iba, ang dami nang nagagawa, nag-mature na, promoted na sila, pero ako ganito pa rin yung nararanasan ko. Alam mo kapatid, napakahalaga na kung titignan mo yung nakaraan mo, dapat tignan mo na lang siya para kapulutan ng aral. Hindi para dalhin yon sa sitwasyon mo ngayon at malugmok ka ng lubusan. No? Dito po makita natin na laging nire-remind ni Lord tayo, nakalimutan na natin ang ating nakaraan. Although, imposible yun na makalimutan No? Mag-move on, pwede. Dahil alam natin na mas maganda ang plano ng Diyos sa atin ngayon at sa ating hinaharap. Sa future po natin. Kaya po dito, napakahalaga na baka may nakakaranas din po sa inyo, ganyan, binabato ng kaaway kasi talaga yan para malugmok ka, para mapatigil ka, para huminto ka sa pagpapatuloy mo sa Lord. Talagang i-condemn ka niya. Yan yung ibabato niya sa'yo. Yung mga kasinungalingan. Pero lagi niyo pong tatandaan, kung ikaw ay nagkasala or makasalanan noon, binayaran na po ni Jesus yan sa krus ng Kalbaryo. You are already forgiven.
sa kasalanan na yan, kung ikaw ay tunay na nagrepent sa mga kasalanan mo, pinatawad, nilinis ka na ng Diyos, ano pa po, yung mga tawag na ito, yung mga kung ano pa na negatibo na binabato ng kaaway, lagi niyo pong tatandaan na gaano man katindi or kabigat yung nakaraan mo, hindi pa rin nun matutumbasan yung biyaya ng mabuting balita. Hindi pa rin nun kayang higitan or pantayan yung pag-ibig na meron ng Panginoon ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya po, forget the past. Mag-move on na po kayo. Hindi lamang po sa love life, no? Wag lang po sa love life, dapat sa lahat. Mag-move on na. At dito, ang pangako ng Diyos dito ay kapahingahan. Dapat isa-isahin natin. Maganda, pati pisikal. Alam niyo po ba na biyaya rin po ang pagtulog? Biyaya rin po yun, ang pagtulog. Ako po, mga nakaraan, especially pag December, ganyan malamig yung panahon, pasok din ng January. At dala rin po siguro ng pagtaba ko to physically. Yan, pagtaba ko. Nakakaranas po ako ng dumarating yung punto na kapag every time na matutulog na ako, namamaga po yung ngalangal ako. Actually, ilan na nakakaalam na ito eh. Namamaga yung ngalangal ako. Tapos, pag natutulog na po ako, tumitigil na yung paghinga ko. Tumitigil. Mayroon siyang pagkakataon na tumitigil siya. Kaya, ano yun? Sinisikreto ko yun eh. Pero nagpe-pray ako kay Lord. Sikreto eh. Hindi po alam ng asawa ko yun. Not until nung, kasi siya lagi unang natutulog. Not until nung ako yung unang nakatulog nun. Yan. Kaya, dahil din sa pagod. And then napansin niya po yun, na ganun yung nangyayari sa akin, na, may mga sitwasyon na nagising ako madaling araw, hindi ako nakakahinga ng maayos, kasi, namagana yung tonsil ko. Hindi naman ako hindi siya masakit, basta namaga lang, tas barado. Then may condition din po kasi ako sa ilong na nagbabara yung hangin, lalo na pag malamig yung panahon, tsaka pag matagal ako nagsasalita. Ganun po yung nangyayari sa akin. And then, yun, napansin niya nga. Tapos, siyempre kami, hindi naman ako natatakot. Although, delikado talaga siya. Kasi tumitigil talaga eh. Pero praise God po, every time na tumitigil yung paghinga ko, pag natutulog ako, nagigising ako. Nagigising. Ganun yung nangyayari. Kaya, neto mga nakaraan yun, nag-search ako ganyan. Sabi niya, baka sleep apnea yan. No? Sabi niya, katulad daw nung sakit ni David Licao ko. Biniro ko na lang, ganun yata pag mga pogi eh. Ganun yung Hindi, joke lang, di ko claim na may sakit ako. ganun po yun. Hirap yun. Every night, ganun yung nangyayari. Every midnight, nagigising ako, alanganing oras. Kasi tumitigil talaga yung paghinga ko habang natutulog ako. Pero alam niyo po, sinabi ko doon kay Lord, sabi ko sa Kanya, Lord, naniniwala ako na yung pagtulog, blessing. Kaya naman, ba't ako natutulog ng parang in any situation, nasa bingit ako ng kamatayan? Na ganon. Pero hindi ko po sinisi si Lord, hindi ako nagreklamo. Kaya nga, doon sa sitwasyon na yon, talagang pinanindigan ko yun na hindi ako, tawag na ito, never kong claim yung ganong kalagayan. At mas naniwala ako na wala akong sakit. At kung ganon yung nararanasan ko, pagagalingin ako ni Lord. Kaya nga, sabi ko nga doon, hindi ako tawag na ito, hindi ako matakot. Hindi ako nakaramdam ng takot talaga na ganon. Although hindi po talaga siya biro. Hindi talaga siya biro. Ang hirap ng ganong sitwasyon. Kaya, yun, sinare ko lamang po dahil, sabi ko nga, ang pagtulog ng bawat isa sa atin ay blessing ng Panginoon yan eh. Kaya yun talaga pinanghawakan ko yun. Sabi ko, gusto kong matulog po ng maayos, Lord. Gusto kong matulog. Kaya eto, praise God, ng mga nakaraan po, hindi ko na siya nararanasan. Hindi ko na po kailangang matulog ng parang nakaupo. Kasi halos nakaupo na lang po ako natutulog. Elevated na po yung likod ko. Kailangan may mataas na naunan. Ganon. Kaya, purihin po ang Panginoon. Kaya, never ko siyang question na parang bakit ganito yung nangyayari sa akin. Kaya, ang lahat po ng kapurihan ay sa Panginoon. Kaya, if you are ganon, hindi kayo makaranas ng maayos na tulog. Pag natulog kayo, pag gising nyo, parang di kayo natulog, pagod kayo. No?
baka po merong bumabagabag sa inyong isipan. Actually, our mind, no, ay nakapaloob po yan sa ating soul. Yung mind, yung emotion natin. Kaya po, if you are struggling sa ganyang sitwasyon po, walang ibang solusyon, hindi sleeping pills, hindi gatas, or anumang iniinom po ninyo para kayo ay makatulog na mahimbing. Hindi yung magpasampal ka sa kasama mo sa bahay, hindi po yun, no? Para makatulog ka ng mahimbing. Nakatulog ka ba mahimbing no? Pag nakita mo, humahapdi yung ano mo. Hindi, no? Walang iba kundi po ang Lord. Ang Lord pa rin po. Paanong paraan? Hindi po natin alam kung paanong paraan po kikilos sa inyo si Lord. Pero iba kasi yung kapahingahan na meron sa Kanya. Ayan, pinakita ko po doon yung physical, and then kung you are struggling mentally or emotionally, kaya hindi ka nakakatulog, ilapit mo po yan sa Panginoon. Tsaka mag-pray po kayo bago matulog. Matutunan nyo pong mag-pray bago matulog. Okay po? And then, dito makita rin natin no, yung hindi lamang yung rest nais ng Lord, kundi included din yun yung kapayapaan. Na sa kabila ng, alam niyo po ba, na kapag na kay Lord ka, lagi ko nga sinasabi yun ang tingin ng mga tao na wala pang pagkakilala sa Panginoon, sa mga taong mananampalataya na ni Lord, ay angel. Di ba? Angel. Kaso nasan yung halo? Yung halo daw nandito no? Pero pag Kristiyano, nasan yung halo mo, Roylin? May ganyan ka? Ay, hindi. Joke lang yun. No? Nandito. Kasi daw, bakit? May problema na pero at peace pa rin. May problema na pero nagagalak pa rin. So may ganon. Pero hindi po. Ibig sabihin po nun, there is joy na meron sa Panginoon na hindi mo pwedeng at never na maibibigay ng sanlibutan. Kay Lord lang po talaga yun. Kaya naman, anong sitwasyon meron ka? Gusto mong mapagtagumpayan yan ng may kagalakan. No? Hindi puro, lagi na lang frustration pag wala sa Lord. Yun po ang katotohanan. Pero kapag nasa Lord ka, may pinagdadaanan ka, may sitwasyon ka, you are struggling sa mentally or emotionally, pero si Lord, may kagalakan na ibinibigay sa bawat isa sa atin. Okay po, and then dito, hindi lamang kapahingahan, kapayapaan, at walang iba kundi kaligtasan. Sabi ko po, ang rest na tinutukoy ng Panginoon dito ay hindi lamang literal na makapagpahinga yung mga tao. Physical na makapagpahinga yung mga tao. Ma-refresh sila sa kanilang mentalidad. Kung hindi yung rest eternal. At walang iba, syempre, kundi yung kaligtasan po. By the way, balikan din po natin yung mga verses. Patunay po na may pakitalaga si Lord sa atin. 1 Peter chapter 5 verse 7. No? Naalala ko lang din po na mahalaga na makita natin to. Ito po yun, sinasabi. Kaya kapag ikaw nalulugmok at matinding pagsubok ang pinagdadaanan mo sa iyong buhay, hindi mo kailangan pumunta sa kwarto para magmukmok. Hindi mo pa kailangan gumala para lang aliwin ang sarili mo. Ito po yung dapat natin gawin. First, unang Pedro 5:7, ipagkatiwala nyo sa Kanya, kay Lord, si Lord po ang tinutukoy dyan ipagkatiwala nyo sa Kanya ang lahat ng kabalisahan nyo dahil nagmamalasakit siya sa inyo. Sa English nga po. Ayan. Cast all yung anxiety on Him because He cares for you. And then sa Psalm chapter 55 verse 22, ayan, malinaw po yan na merong paki si Lord. At nais niya na hindi ka manatili dyan sa pagkabalisa or sa pagganyang pumumblema mo. Cast your cares on the Lord and He will sustain you. He will never let the righteous fall. Oh, grabe Kaya nga po, nauna yung proseso ng Diyos Lumalakad ka sa righteousness ng Lord, may pagdaanan ka man na sitwasyon na tirahin ka mentally or emotionally, even spiritually, pero ano sabi doon? The Lord will sustain you. He will never let the righteous fall. Never in the Bible din na nabasa ko na
yung mga talagang nanatili kay Lord, pinabayaan ni Lord eh. Pinabayaan. No? At sa mga patotoo rin po ng mga lingkod ng Diyos, yung mga totoong nanatili talaga sa Lord, nagtiwala sa Lord, nagpatuloy, hindi po talagang pinabayaan ng Lord. Pero hindi ibig sabihin ang perfect ng lakad, ang perfect ng lahat ng sitwasyon. Pero yun naman yung maganda eh. Yung tawag nito, nagtagumpay ka, nag-overcome ka. Yun po yung maganda doon. At dahil po yun sa ating Panginoon. Again, punta po tayo sa ating kaligtasan, no? Lagi niyo pong tatandaan na yan po yung pangako ng Diyos na sa ating paglapit, pagpapatuloy, pagpaproseso sa Diyos, diyan po natin makikita na there is a promise. Walang iba kundi yung kaligtasan. Kaya po, wag tayong sobrang mabagabag sa mga nangyayari sa panahon natin. May bagong virus na naman nga yata eh. 'Di ba? Yung Nipah. Nipah, baka kasi tayo eh. Nipah virus. 'Di ba? Nipah daw 'yon, no? Galing po siya sa ibang bansa. Nakita natin na wala rin daw gamot. Yun po yung sinasabi sa news, no? Sa mga social media platform, yun po yung nakikita natin. Then maraming kagulumihan na nangyayari sa loob at labas ng bansa. Kahit dito na nga lang sa lugar natin, marami tayong nababalitaan na hindi po maganda at pwedeng mag-threaten ng buhay natin. No? Pero lagi po natin tatandaan na pwedeng mapatay or mamatay man yung physical nating pangangatawan. Pero lagi po natin tatandaan na meron po tayong kaligtasan sa ating Panginoon. At yan po yung eternal, na kung saan you are at peace eternally sa Panginoon. Na yes, you have peace here on earth, pero hindi lamang hanggang dito yon. Dahil sa pagpili mo sa Panginoon, ayan, kung ikaw ay tumanggap sa Panginoon bilang Panginoon na tagapagligtas, tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas ng iyong buhay, nagsisi ka sa iyong kasalanan sa pamamagitan or out of faith, no? Ay meron tayong kaligtasan sa Panginoon. Kaya po, napakasimple ng paanyaya ng Diyos. Pero, it takes your decision. It takes our decision na ilang beses nating maririnig na lumapit tayo sa Lord. Pero ang tanong, tinitake ba natin yung napakagandang opportunity na ito para totoong lumapit sa Kanya? Or madalas natin siyang nene-neglect dahil alam natin na pwedeng inisip mo kasi bata ka pa, mahaba pa yung panahon mo. Pero uulitin ko po yung binanggit ko kanina, na ang paanyaya po ng ating Panginoon na lumapit sa Kanya for us to have a life, yung totoong definisyon ng buhay, no? Kapahingahan at kaligtasan. Hindi po sa mga susunod. Kung naririnig mo ito ngayon, ito na yung panahon mo to decide. Huwag na po nating hintayin na marami pang opportunity. Hihintayin mo pa ba na lumagpas yung maraming oportunidad na sana ay napoproseso ka na ni Lord, no? Hindi po. Kaya ito po yung panahon na patuloy po akong nag-aanyaya sa inyo. Maging lalo tigit si Lord at ang Kanyang mga salita na lumapit tayo sa Kanya. Naghahanap ka ng kapahingahan, walang iba tayong masusumpungan nito kundi sa ating Panginoon. Kaya po, mga kapatid, again, si Lord, bukas palad. Actually, hindi lang bukas palad, open arms po si Lord na nagpapaanyaya na lumapit tayo sa Kanya. At ang kagandahan po dito na sinabi sa John chapter 10, no, na yung mga na kay Lord, paraphrase, no, walang pwedeng mag-alis sa kamay ng Panginoon. Kaya po, hindi lang po natin piliin si Lord, kundi piliin din po natin na manatili sa Kanya. Kaya again, panawagan po ito sa mga taong you have
no personal relationship pa sa Panginoon, ako po, nananawagan po ako sa inyo na mag-decide na lubusan po tayong lumapit sa Panginoon. Wag niyo pong gawing dahilan or tignan as balakid yung nakaraan ninyo, yung kasalanan ninyo, yung failure ninyo, or ano paman. No? Wag niyo pong tignan yun. Mag-decide ka lang na lumapit sa Panginoon at tignan mo kung ano ang gagawin at pagpoproseso na gagawin ng Lord sa buhay mo. Kaya yun lamang po sa gabing ito. Tayo pong lahat ay lumapit sa Diyos. Meron siyang paanyaya, meron siyang proseso. At ang kagandahan po dito ay meron siyang pangako na kapahingahan, kapayapaan, kaligtasan, hindi lamang sa mundong ibabaw, kundi maging sa pagtatapos ng panahon po natin dito sa mundo. Kaya nawa po, tayo po ay napagpala ng Diyos. Napagpala ba kayo? Buti naman. Praise God. At ngayon po, kung kayo po ay, ulitin ko po kung kayo po ay nagdi-decide na makilala si Lord, pwede po kayong mag-message sa Facebook page na ito. If you are asking for a prayer, kung ikaw ay nagugulumihanan sa iyong mga sitwasyon sa buhay, pwede po kayong mag-message. At may mga tao naman po tayo na pwedeng mag-reply sa inyo sa mga katanungan or mga prayer request ninyo po sa sitwasyon nyo sa buhay. And again po, kung kayo po ay napagpala ng salita ng Diyos, continue to share this live stream. Pwede naman itong panoorin kahit tapos na po yung live sa mga mahal nyo po sa buhay, sa kaibigan ninyo, at sa mga tao po na ninanais nyo na maabot din ng salita ng Diyos. Kaya po, ang ganda po nung awitin kanina, no, na kinanta natin habang tayo ay sumasamba sa Panginoon, na gusto mo talaga ng buhay, gusto mo ng sigla at saya, no? Sinabi doon, sa buhay mo, sa piling mo'y may buhay. Sa piling mo'y may sigla. At sa piling po ni Lord John. And sige po, tayo po ay manalangin sa oras pong ito bilang pagtatapos sa pagsalo-salo po natin sa Word of God. Hallelujah. Lord, salamat po. Salamat, O Diyos, sa ang mga salita mo na ibinigay sa amin upang pagsalo-saluhan. Thank you, Lord, for giving us the opportunity at for reminding us, Lord God, also na ikaw ay open arms na nag-aanyaya sa bawat isa sa amin na lumapit sa iyo. Lord, salamat po dahil hindi nyo kami tinitignan sa aming mga pagkukulang. Hindi nyo kami tinitignan sa aming karumihan. Hindi nyo kami tinignan sa pangit namin na nakaraan, Panginoon. Bagkus, ikaw ay tumitingin, Lord God, sa aming mga puso na pwedeng kami ay sugatan, pwedeng kami ay nahihirapan ng lubusan, Panginoon. Pero salamat po dahil nais mo na kami ay lumapit sa iyo. Thank you, Lord, for doing a lot of efforts, O God, para abutin kami. Salamat, Lord, na sa lahat ng sitwasyon, nandyan ang iyong mga salita, nandyan ang iyong presensya para kami ay abutin. Kaya, Panginoon, dalangin ko po sa bawat isang nakakarinig ng tinig sa mikroponong ito. Lord, mangusap po kayo sa kanilang buhay. Help them, Lord God, na ma-overcome yung hiya, yung mga maling kaisipan, at mag-decide sila, Panginoon, na lumapit sa iyo, na manatili sa iyo, na mag-undergo ng proseso ng nais mo sa bawat isa sa amin. Lord, hindi nyo lamang po nais na lumapit kami, kundi napakaganda ng intensyon ninyo, kaya po meron kayong paanyaya. Walang iba kundi maranasan namin yung pangako mo na merong kapahingahan, merong kapayapaan, lalo't higit sa lahat, merong kaligtasan sa piling mo, O Diyos. Kaya, Lord, patuloy po na ang bawat isa sa amin ay i-remind ninyo ng inyong dakilang pag-ibig, ng inyong dakila at magandang plano sa bawat isa sa amin. Kaya Lord, I am praying sa bawat isang nanonood sa oras na ito. Lord, ang comfort po ng inyong mga salita ay maranasan nila. At akayin sila nito, Panginoon, patungo sa iyo. Patungo sa iyong paanan, O Diyos. Hallelujah. Lord, lahat ng pagpipigil, paghadlang ng kaaway sa kanilang buhay para lumapit sa iyo,
Ibinabagsak po namin ito, iginuguho namin ito, Panginoon, sa pangalan mo, aming Panginoong Jesucristo. At sila po ay malayang makalapit sa wonderful opportunity na meron kayo sa bawat isa sa amin. And Lord, I am praying, Lord, for those people na nagkakaroon ng mga kaisipan na hindi nagmumula sa inyo, mga negatibong bagay, mga kaisipan na nagdudulot ng kanilang pagkalugmok, at lalo't higit, Lord God, yung mga suicidal thoughts, Lord, I cancel it in the name of Jesus. Lahat ng kaisipan na hindi nagmumula sa Panginoon, ay binubura ko ito sa pangalan ni Jesus. And I am praying, Lord, na ang ilagay niyo po sa kanilang mga kaisipan ay ang mga salita mo, ang mga pangako mo na buhay at totoo at may kaganapan sa aming mga buhay. Lord, bigyan niyo po ng pag-asa ang bawat isa. Ikaw po ang aming pag-asa, Panginoon. Kaya patuloy ka po na mahayag sa buhay ng bawat isa sa amin. And salamat, Lord, dahil patuloy niyo po kami na pinapaalalahanan ng inyong mga salita na ang mundong ito ay pwedeng tumuldok sa sitwasyon namin, pero hindi sa iyo, Panginoon. Dahil meron kang magandang plano sa bawat isa sa amin, kaya po namin naririnig ang mga salita mo. Kaya Lord, sa gabing ito, kami po ay lubusang nagpapasalamat. I am praying, Lord, sa kalakasan, hindi lamang physical, kundi maging sa spiritual, mental, emosyonal, na kalagayan ng bawat tao na nakakarinig ng tinig sa mikroponong ito. I declare comfort, I declare joy, peace that comes from the Lord, na walang pwedeng mag-alis nito in the name of Jesus. Kaya Lord, muli po ngayong gabi sa aming pagsalo-salo, salamat po sa inyong presensya. Salamat po sa inyong mga salita. Salamat po sa inyong pangako sa bawat isa sa amin. Sa inyo po ang lahat ng kapurihan, pagdakila, pasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Okay. Praise God po at muli purihin po ang Panginoon dahil tayo po ay natapos sa gawain, pero hindi po ibig sabihin nun ay natapos na rin po si Lord na mangusap sa atin. Patuloy po natin na ibahagi ang live stream na ito sa mga mahal po natin sa buhay, and I am encouraging you rin po na basahin din po natin ang Biblia, ng salita ng Diyos. Nang sa gayon ay tayo ay lubusang mapalakas at ma-remind ng salita ng Diyos. Kaya po, sa mga susunod po na ating mga gawain, patuloy lamang po din namin kayong iniimbitahan na mag-join. Nang sa gayon po ay mapagpala tayo ng Word of God. Kaya sa bawat isa po sa atin nanonood, dito po sa JSI family, especially sa Bagumbong, ay nagdedeklara po kami ng pagpapala sa lahat ng aspeto na nagbumula sa ating Panginoon. Kaya shalom po to everyone. Good night.